Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak! Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Oh, Cardo, wag! Wag! Paano pa yatang ipagtanggol ang lalaki ito na kinamumuhian mo? At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Men, maghiwa-hiwalay tayo para hindi tayo maramdaman. Yes, Captain. Doon ang iba sa inyo at dito naman ako. Doon tayo mga sama. Mabuti na lamang at natuntun ko ang lugar na ito ng isang araw. Magtatago ko dito. Mahirap na. May CCTV camera itong pinagtataguan kong malaking punong kahoy. Ayun siya! Nakita ko. Ano bang ginagawa ninyo? Balilin niyo na! Kumuntik ako dyan. Ako naman. Ito pa. Team Eagle, nakita ko. Kailangan ko ng backup. Over and out. Talagang kinakalaban mo ko. Congressman Brando Sanchez, ito bang gaganti mo sa mga taong pinangakuan mo ng magandang buhay kapag iniluklop ka sa pwesto? Ikaw nga ba ay karapat dapat na tawag ng congressman? Ay yung pinagtataksilan mo ang mga taong dapat sana ay pinaglilingkuran mo ng tapat. At sino ka para pagsalitaan mo ko ng ganyan? Hindi mo ako kilala, Nathan Mendez. Sa ngalan ng kapangyarihang nasa aking kamay, inaaresto kita. Ako? Aaristuin mo? Oo, dahil marami ka nang nilalabag na batas. Ako? Lumalabag sa batas? Maaari kong sabihin ko sa'yo na ang batas na sinasabi mo ay hawak ko! Ha? Hawak ko ang batas. Kaya, anong kapangyarihan doon sinasabi mo? Para aristuhin ako, ha? Ano?
Hindi mo ba alam na ang batas ay nasa aking kamay? Ha? Nathan! Nahahawakan mo lamang ang batas sapagkat pinaiiral mo ang pera mo. Pero hindi lahat ng tao sa gobyerno ay pwede mong bayaran. Kaya muli kitang binabalaan. Sumuko ka na! Ganon. Talaga bang hinahamon mo ako? Ha? Dahil sa aking kapangyarihan, Nathan Mendez? Sa palagay ko, eto na yung pagkakataong matagal ko nang hinihintay. Ang mahulog ka sa aking mga kamay para ako mismo ang papatay sa'yo. Animal ka! Ang kapal ng mukha mo, Congressman. Hindi ka na nakontento nagastahin sa pansarili mong interes ang pera ng taong bayan. Nagtataksil ka pa sa bayan mo sa pamamagitan ng pamumuno mo sa isang sindikato. Inaamon mo talaga ako, no? Ayaw mo talagang maliwala na hawak ko ang batas. Pwes, ipapakita ko sa iyo ang batas sa aking kamay. Kumuntik na ako doon. Mabilis ka talagang kumilos. Dagol! Ang disawag! Ibrahim mo sa amin! Abas! Titignan ko kung may magagawa yung disawag mo. Itong para sa'yo. Kumusta na kayo, ang aking anak? Natuloy kaya ang sinasabi niyang magbabayad ng mga pulis ko para maipapatay niya si Nathan? Nainis nga ako kay Nathan kung minsan, pero hindi pa rin tama na patayin niya si Nathan. Siguro nga, kaya lamang ako naiinis kay Nathan dahil natatakot akong malampasan ni Nathan ang nakikita ko. Parang nakikita ko kay Nathan ang sarili ko. Tapat sa tungkulin, masipag at may prinsipyo sa buhay. Sino kaya itong tumatawag? Si Brando na siguro ito. Hello? Ano? Si Brando? Nabaril ni Nathan Mendez? Sigurado ba kayo, Dok, na ligtas na ang aking anak sa panganib? Oo. Sa may tagiliran na tamaan si Congressman, mabuti na lamang at hindi siya napuruhan. Pwede ko ba siyang makita at makausap, Dok? Natutulog pa siya. Pero huwag kayong mag-alala, Hepe. Sa oras na magising siya, ipapatawag ko kayo kaagad. Ganun ba? Siya nga pala, Dok. Nakita niyo ba kung sino ang mga nagdala sa kanya rito? Hindi ko na nakita pero sa parehong ward ay may mga pulis ding sugatan at sa parehong lugar sila nanggaling. Anong ibig ninyong sabihin, Dok? Ipagpaumanhin po ninyo, Hepe. Pero magtanong lamang kayo sa iba pang pulis dahil ang mga sugatang pulis ay sila ang nagdala dito. Sila na lamang ang tanungin ninyo, Hepe. Dad! Ang anak ko! Nasaan ang aking anak? Naptal! Ang anak ko! Nasaan ang aking anak?
Ano po, Inang? Mabuti at nandito pa kayo. Akala ko bumalik na kayo sa malaking bahay. Oo. Sana, kaso nakita kong marumi ang refrigerator mo kaya dinifrost ko muna at nilinisan ko. Sandali lang. Saan ka ba pumunta at ginabi ka? Sinundan ko kasi ang taong pinaghihinalaan kong utak ng sindikato. At nasundan mo ba naman? Oo, Inang. At unti-unti nang nagkakaroon ng linaw. Ang maraming katanungan sa isip ko. Tulad ng... Nasangkot talaga sa illegal na droga si Congressman Brando Sanchez. At siya ang namumuno ng sindikato. At paano mo naman nasabing sangkot siya? May ebidensya ka na bang pinaghahawakan? May testigo ka na ba? May testigo na ho ako. At mga kapwa ko pulis ang titistigo. Dahil kasama ko sila na nag-raid sa isa sa mga hideout ni Congressman Brando. Kung saan ay nanlaman si Brando Sanchez kasama ang kanyang private army. Ha? Oo, Inang. Sa katunayan po, ay nakipagbarilan siya sa amin at nabaril ko siya. Ha? Ano? Nabaril mo ang congressman? Oo, Inang. Napilitan ko siyang barilin. Dahil sa halip na sumuko, ay inumangan pa ako ng disabog. Kaya napilitan ko siyang barilin para maprotektahan ko at may pagtanggol ko ang sarili ko laban sa kanya na pinuno ng sindikato. Papa, mabuti at dumating na ho kayo. Tiyak na matutuwa kayo. Tiyak na mapaparami ang kakainin ninyo ngayong gabi dahil nagluto po ako ng paborito ninyong pagkain. Papa? Bakit ho? May problema ho ba kayo? Nabaril ang kuya mo. Ho? Oo. Nasa ospital siya ngayon at ginagamot ng mga doktor. Pero huwag ka mag-alala. Ligtas na sa pag-alim ang kuya mo. Bakit po siya nabaril? At sinong bumaril sa kanya? Papa, sino ang bumaril kay Kuya Brando? Sino po? Si Nathan Mendez. Ho? Si Nathan na kaibigan ko? Oo. Ang kaibigan mo at inirekomenda mo pa sa akin na pinasok ko pa sa departamento. Siya pala ang kakalabanin at sakta ng isa sa mga anak ko. Papa? At hindi ko pwedeng palampasin ang ginawa niyang ito sa akin. Hindi ko palalampasin. Ayon sa isa kong tauhan, ay ang pulis na gustong ipaligpit ng anak ko ang nakabaril sa kanya. Makikita ng pulis na yon. Gagamitin ko ang lahat ng aking pera. Maipaghiganti ko lamang sa lalong madaling panahon ng aking anak. Brenda, kamusta ka na? Sabihin mo sa akin kung may iba ka pang nararamdamang masakit. Alam mo, labis-labis akong nag-alala sa'yo. Ano ba sakit sa'yo, hiho? Sigurado ka bang okay ka lang? Sabihin mo sa akin. Huwag kang mahiya. Ano ba naman ang matanda ito? Napaka-uwi. Ayokong nahihirapan ka. Ayokong nasasaktan ka. Kaya sabihin mo sa akin kung ano ang masakit sa'yo, anak. Anak? Ha,
Ako bang tinawag mo anak? At bakit mo ko tinawag na anak ka, tita? Tinatanong kita, Tita Marita. Sinong tinawag mong anak? Brando, anak. Tita Marita. Bakit mo ko tinawag na anak? Medyo may katagalan na rin tayong magkasama, pero bakit mo ko tinawag na anak? Bakit? Bakit mo ko tinawag na anak? Isa lamang naman ako sa mga tauhan mo. Nagkataon lamang na ako ang pinili ni San Martina. Katiwala kaya. Brando. Brando, anak. Patawarin mo ako. Oo. Patawarin mo ako, anak. Kung hindi ako nagpakilala sa iyo kaagad. Patawarin mo ako. Anong ibig sabihin ito? Brando. Ako ang tunay mong ina. Ano? Anak kita, Brando. Patawarin mo ako kung kailan ako nagpakilala sa iyo. Patawarin mo ako. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Babawi ako. At sa laban mong ito, hindi ka na iiwan. Pangako ko, hindi ka pa ba nakakalabas sa ospital na ito? May palilibing na ang Nathan Mendez na yon na siyang bumaril sa iyo. Pangako ko yan sa iyo, anak! Tama bang narinig ko, Papa? Si Nathan ang nakabaril kay Kuya Brando? At bakit diyan binaril si Kuya? Magsalita kayo, Papa. Bakit binaril ni Nathan si Kuya Brando? Anong kasalanan ni Kuya para barilin ni Nathan? Bakit ito nagawa sa akin ni Nathan? Bakit niya binaril ang kapatid mo? Papa, pulis si Nathan. Hindi kaya may kasalanan din si Kuya? Kaya siya binaril ni Nathan? Tama nga ang kuya mo. Wala talagang utang na loob ang Nathan na yun. Papa, tinatanong kita. Ano bang kasalanan ni Kuya para barilin ng isang pulis? Kaya sana may kasalanan sa batas ang kuya mo. Sana hindi niya ito binaril alang-alang man lang sa akin na superior niya. Pero binaril pa rin siya ni Nathan. Kahit papano ay gumawa ako ng paraan para maiwas kita sa galit ni Brando sa iyo. Pero binaril pa rin niya ito. Sinagadyang pasensya ko. Kung nabaril ni Nathan si Congressman, siguradong gaganti yun. Siya na rin ang nagsabing may private army ang Congressman ayon. Oh, bakit naririto ka na? Akala ko ba, magtatagal ka doon sa tinitirhan ni Nathan? Yun? Ma'am Sofia, nariyan ka na pala. Ay, pasensya ka na at hindi kita namalayan. Talagang hindi mo ako namalayan. Dahil parang ang lalim-lalim ng iniisip mo. Ano ba yon? Ma'am Sofia,
Kanina ko pa sana sa'yo gustong sabihin to. Pero nasa labas ka, kaya hinintay kita. Para sabihin ko sa iyo, sana wag kang mabibigla. Ha? Huwag akong mabibigla. Bakit? Nabaril kasi ni Netan ang isang congressman na pinaghihinala nitong pinuno ng sindikato. Kaya't nag-aalala ako dahil sa posibleng pagganti nito sa kanya. At ayon pa rin kay Nathan, may private army ito. Ano? Sinong congressman ang nabaril ni Nathan? Yun bang sinasabi mo na anak ng hepe ng pulisya? Opo, siya nga po. Ano? Sandali lamang. At nagri-ring ang cellphone ko. Si Babel pala. Babel, ikaw pala. Mabuti't napatawag ka. Pumunta ka dito sa bahay. Ngayon din. At may importante tayong pag-uusapan. Mga gonggong kayo! Saan damakmak ang katangahan ninyo? Napakarami ninyo pero hindi man lang naipagtanggol si Brando. Ano na lamang ang silbi ng libo-libong binabayad ko sa inyo, ha? Pasensya na ko kayo. Magaling sa pagkikipagbarilan talaga si Nathan. At may dumating pang mga reinforcement. Kahit pa may dumating na reinforcement, hindi yung balakid para hindi nyo mapatay ang pulis na yon. Paano kasi natunton ang ating hideout? Ayon sa ating asit ay ang mismong hepe ng pulis ang siyang nagpasalakay sa ating hideout, madam. Ang hepe ng pulis na naman? Ah. Ang Ricardo Sanchez na naman ang tinuturong sa laran? Ginawa lamang ni Papa ang kanyang trabaho. Nagkataon lamang na hindi niya alam na... Ay, sa pa Ricardo na yon, magbabayad siya sa pagpapabaya niya sa iyo. Matagal na akong nagtitempe sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Mama? Ipapatay ko ang Ricardo Sanchez na yon. Huwag, Mama. Alalahanin mo na ama ko pa rin si Papa. Kahit naggalit na galit ka sa kanya. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, Brando. Pero, hindi mo tunay na ama si Ricardo Sanchez. Ano? Hindi siya ang tunay mong ama. Kaya kahit na barilin mo, hindi siya mahalaga sa buhay mo. Hindi nga ba anak ni Ricardo Sanchez si Brando? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagtatapos ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.